Mrs., ikinalulungkot ko. Pero natagpuan po ang asawa ninyo sa isang motel sa labas ng lungsod. Wala na siyang buhay. Ang mga salitang iyon, mula sa kabilang linya ng telepono, ay tila mga tipak ng yelong bumagsak sa mainit na silid ni Marisol. Sa mga sandaling iyon, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Hawak niya ang isang puting barong Tagalog. Ang telang pinya ay kasing pino ng kanyang mga pangarap para sa gabing iyon. Ilang gabi siyang hindi natulog, tinitiis ang hapdi ng likod at ang pangangati ng mga mata para lamang matapos ang borda ng telang iyon. Ito ang isusuot ni Marco sa kanyang pag-upo bilang bagong yamdok-diuhan. Ito ang simbolo ng tagumpay na binuo ni Marisol sa bawat puyat at pagod, sa bawat ideyang isinulat niya para sa mga de-anchin-look ng asawa. Isang matulis na hapdi ang gumising sa kanyang diwa. Ang karayom na hawak niya ay bumaon sa dulo ng kanyang daliri, at isang maliit na butil ng pulang dugo ang dahan-dahang kumalat sa malinis at maputing tela. Napatingin si Marisol sa mantsa. Mula sa labas, ang huni ng mga kuliglig sa gitna ng init ng Maynila ay tila isang malungkot na awitin. Kanina lamang ay iniisip niya kung gaano kagwapo si Marco sa barong na ito. Ngayon, ang imaheng yon ay napapalitan ng isang madilim na silid sa isang murang motel, isang lugar na kailanman ay hindi dapat pinuntahan ng isang kagalang-galang na ilustre. Nang makarating si Marisol sa morgue, ang lamig ng aircon ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Doon, sa ilalim ng madilim na ilaw, ang katotohanan ay mas masakit pa sa kamatayan. Hindi lamang ang malamig na bangkay ni Marco ang bumungad sa kanya. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga nurse tungkol sa babaeng kasama nito, si Chantal. Ang babaeng laging sinasabi ni Marco na isang business associate lamang. Ang bawat alaala ng kanilang 7 taon na pagsasama ay tila isang malaking kasinungalingan na biglang sumabog sa kanyang harapan. Walang hiyang babae, kasalanan mo ang lahat ng ito? Isang malakas na sampal ang biglang nagpabaling sa mukha ni Marisol. Hindi niya naramdaman ang tunog, ngunit naramdaman niya ang matinding init na gumuhit sa kanyang pisngi at ang malapot na lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Consolacion, ang kanyang biyenan. Ang ginang ay mukhang matatag sa kanyang itim na terno. Ang mga mata ay naniningkit sa galit, ngunit walang bakas ng tunay na pighati para sa anak. Bakit ka tumitingin ng ganyan, Marisol? Kung hindi ka naging napakawalang kwenta, kung marunong ka lang sanang mag-alaga ng asawa, hindi maghahanap ang anak ko ng iba. Pinatay mo siya. Ang katakawan mo sa atensyon at ang pagiging baog mo ang pumatay sa kanya. Ang boses ng Donya ay tila isang latigo na paulit-ulit na humahampas sa pagkatao ni Marisol. Huwag na huwag kang iiyak sa harap ng media. Huwag mong dudungisan ang pangalan ng mga ilustre sa iyong drama. Pipirmahan mo ang lahat ng dokumento na nagsasabing namatay siya dahil sa labis na pagtatrabaho sa opisina. Kung hindi, bawat sentimong ginastos ko para sa pagpapagamot ng iyong ama noon ay sisingilin ko sa iyo ngayon din. Kaladkarin man kita sa kalsada, gagawin ko. Napatulala si Marisol sa paanan ng kanyang biyenan. Ang ginto at mamahaling sapatos ni Doña Consolacion ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, habang ang sariling mga kamay ni Marisol ay magaspang at may mga bakas pa ng puyat sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang dignidad na unti-unting hinuhubad sa kanya. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay tila isang kadena na mas lalong humigpit sa kanyang leeg. Wala siyang masabi. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog. Sa gitna ng kanyang pagluhod, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng karayom na bumaon sa kanyang daliri kanina. Hanggang kailan mo kayang itahi ang mga punit na bahagi ng iyong puso
para lamang sa isang pamilyang hindi kakailanman itinuring na tao? Ang bawat tunog ng kampana ng simbahan ay tila isang malakas na pukpok ng martilyo sa sentido ni Marisol. Sa loob ng katedral na puno ng mga naglalakihang korona, ng puting bulaklak, ang bango ng mga liryo ay hindi nakapagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila amoy ng isang mabulok na katotohanan na pilit itinatago sa ilalim ng mamahaling pabango. Nakatayo si Marisol sa isang madilim na sulok, malayo sa sentro ng atensyon. Pinapanood niya si Doña Consolacion na nakaluhod sa harap ng dambana. Humihikbi ng malakas habang hawak ang isang dekalidad na panyong yari sa lace. Ang bawat patak ng luha ng matanda ay tila isang sining na perpektong itinatanghal para sa mga mata ng media at ng matataas na lipunan ng Maynila. Ang aking kaisa-isang anak, bakit mo kami iniwan ng maaga dahil sa labis na pagtatrabaho? Ang boses ng Donya ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, punong-puno ng pait at drama. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang mga mapanghusgang tingin ng mga kamag-anak ng mga ilustre. Ang mga bulungan ay tila mga huni ng mga ahas na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran. Iyan ang asawang walang kwenta. Bulong ng isang donya sa kabilang hanay. Kahit anak, hindi na ibigay kay Marco. Kaya tuloy ang kawawang lalaki, namatay sa pagod para lang buhayin ang pamilya nila. Ang bawat salita ay tila mga bubog na tumatarak sa puso ni Marisol, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang itim na belo. Nang matapos ang misa, dahan-dahang lumapit si Marisol sa kabaong ni Marco. Ang kahoy nito ay yari sa pinakamahal na mahogany, kumikinang sa ilalim ng mga kandila. Ngunit ang kabaong ay sarado. Mahigpit na ipinag-utos ni Doña Consolacion na huwag itong bubuksan dahil masyadong masakit daw makita ang itsura ng anak na na-stroke sa pagtatrabaho. Dahan-dahang ipinatong ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay sa malamig na ibabaw ng kabaong. Marco, ang bulong niya ay halos hindi marinig. Sa kanyang isipan, nagahalos ang pag-ibig at ang matinding galit. Paano nagawa ng lalaking ito na ipagpalit ang 7 taon nilang pagsasama sa isang mabilis na aliw sa isang motel? At bakit kahit sa huling sandali, ang boses pa rin ng kanyang biyenan ang nagdidikta kung paano siya dapat magluksa? Huwag mong dungisan ang kabaong ng anak ko ng iyong mga kamay na galing sa hirap. Ang malamig na tinig ni Doña Consolacion ay bumulong sa kanyang tabi. Hindi man lang tumingin ang matanda sa kanya. Diretso ang tingin nito sa mga kamera ng media na kumukuha ng bawat anggulo ng kanilang pighati. Pagkatapos ng libing na ito, diretso ka sa mansyon. May mga bisitang darating at kailangan mong maglinis sa kusina. Huwag kang magpapakita sa harap ng mga panauhin. Ang mukha mo ay paalala lamang ng malas na dinala mo sa pamilyang ito. Pagdating ng gabi, matapos mailibing ang kabaong sa isang marangyang mausoleo, bumalik ang lahat sa mansyon ng mga ilustre, habang ang mga bisita ay nagtatawanan at kumakain ng mga mamahaling putahe sa bulwagan. Si Marisol ay nasa likod ng bahay, sa maliit at mainit na kwarto ng mga katulong kung saan siya pansamantalang pinalipat. Ang kanyang mga gamit ay nasa loob lamang ng ilang karton, parang mga basurang itinabi sa isang tabi. Umupo siya sa gilid ng maliit na papag. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat sa kanyang dibdib. Nabalik ang kanyang alaala sa dulo ng karayom na bumaon sa kanyang daliri noong nakaraang araw. Ang mantsa ng dugo sa puting barong ay hindi na matatanggal, parang ang mantsa sa kanyang dangal na idinulot ng pamilyang ito. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang itim na saya. Sa gitna ng kadiliman ng kwarto, ang liwanag ng screen ay tila nakakasilaw. May isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang puso ay biglang kumitig ng mabilis. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanyang buong pagkatao.
Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang bawat titik ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim niyang mundo. Hindi lahat ng patay ay nakalibing na. Tignan mo ang iyong bank account sa hating gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang tinititigan ng screen. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila naging isang nakakatakot na sulyap sa isang sikretong hindi niya pa kayang arukin. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin na hindi lahat ng patay ay nakalibing na? Napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng mausoleo kung saan dinala ang kabaong ni Marco. Ang kadiliman ng gabi ay tila may itinatagong isang katotohanang mas nakakahintakot kaysa sa kamatayan mismo. Ang silidaklatan ng mansyon ng mga ilustre ay tila isang piitan na pinalamutian ng mga ginto at mamahaling libro. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lumang lampara, ang mga daliri ni Marisol ay walang tigil sa pagpindot sa keyboard ng laptop. Ang hangin sa loob ay amoy alikabok at luma. Isang amoy na tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Dito, sa gitna ng hating gabi, si Marisol ang nagiging utak sa likod ng bawat matagumpay na hakbang ng kumpanya ng mga ilustre. Habang ang buong mundo ay naniniwalang si Doña Consolacion ang matalinong negosyante, ang totoo ay si Marisol ang bumubuo ng bawat strategic plan, bawat financial report, at bawat desisyong nagpapalago sa kanilang yaman. Ngunit sa bawat titik na kanyang isinusulat, nararamdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang sariling pagkatao. Ang pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang mahabang kalansing na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Doña Consolacion, suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, ang mukha ay walang bakas ng antok. Lumapit siya sa likuran ni Marisol at tinitigan ang screen ng laptop. Tapos mo na ba ang proposal para sa bagong investment? Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng marmol na sahig. Malapit na po, Donya. Mahinang sagot ni Marisol. Hindi iniangat ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa pagod. Ngunit kailangan ko pa pong i-verify ang mga data mula sa huling quarter. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Marisol, alalahanin mo ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya mo. Kung hindi dahil sa akin, namatay na ang tatay mo sa ospital ng walang lunas. Ang utang na loob mo ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Kaya huwag kang magrereklamo sa kaunting puyat. Ito ang paraan mo para makabawi sa amin, lalo na't wala na ang anak ko dahil sa'yo. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Marisol. Ang utang na loob na yon ay naging isang sumpa na habambuhay na nagtali sa kanya sa pamilyang ito. Tumango lamang siya ng bahagya, nararamdaman ng pait sa kanyang lalamunan. Nang sumunod na araw, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga bisita. Isang malaking piging ang inihanda ni Doña Consolacion para sa kanyang mga kaibigang negosyante. Habang ang mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan, si Marisol ay nasa loob ng mainit na kusina. Siya ang nagluto ng lahat, mula sa malinamnam na adobo hanggang sa masarap na leche flan na paborito ng mga bisita. Ngunit bawal siyang lumabas. Bawal siyang makita ng mga panauhin. Para sa kanila, siya ay isa lamang katulong na hindi dapat bigyan ng pansin. Kumuha si Marisol ng isang maliit na kutsara at tinikman ang sarsa ng niluluto niya. Ang alat ng pagkain ay tila humahalo sa alat ng isang patak ng luha na hindi niya sinasadyang kumawala sa kanyang mga mata. Ang pagkaing ito, na bunga ng kanyang pagod, ay pagsasaluhan ng mga taong kinamumuhuhian siya. Habang nagliligpit ng mga basura pagkatapos ng piging, nakakita si Marisol ng isang lukot na sobre sa ilalim ng lamesa ni Doña Consolacion sa silidaklatan. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Ang mga titik sa loob ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Australian Investment Trust,
confidential. Sa ibaba ng dokumento, may nakitang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang pirma ni Marco. Isang pirma na tila sariwa pa ang tinta, na tila isinulat lamang kamakailan. Biglang naririnig ni Marisol ang yabag ng mga paa patungo sa silid. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa at nagpanggap na nagpupunas ng lamesa. Pumasok si Doña Consolacion. May hawak na telepono at tila may kausap sa isang video call. Ang matanda ay nakatalikod kay Marisol, ngunit dahil sa katahimikan ng silid, ang boses mula sa kabilang linya ay narinig ni Marisol ng malinaw. Ma, kailangan ko na ng karagdagang pondo. Ang bahay dito sa Melbourne ay kailangan pa ng repair. Ang boses ay baritono. May tiyak na tono na nagpapatindig sa balahibo ni Marisol. Iyon ang boses ni Marco. Ang boses na 7 taon niyang narinig gabi-gabi. Ang boses na inakala niyang nananahimik na sa ilalim ng lupa. Nabitawan ni Marisol ang basahan na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang malakas na pasabog sa kanyang pandinig. Lumingon si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Mabilis niyang pinatay ang tawag, ngunit huli na ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan ng magbiyenan ay naging kasing bigat ng isang bagyo. Ang puso ni Marisol ay tila sasabog na sa kanyang dibdib. Isang tanong ang tanging bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang bumabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Kung ang boses na yon ay kay Marco, sino ang lalaking nakalibing sa sementeryo na iniyakan ng buong mundo? Ang bawat tibok ng puso ni Marisol ay tila isang babala na nais kumawala sa kanyang dibdib habang nakatitig sa nanlilisik na mga mata ni Doña Consolacion. Ang katahimikan sa silidaklatan ay naging kasing bigat ng isang libingang selyado. Ang boses na narinig niya sa telepono ay hindi isang guni-guni. Iyon ay ang buhay na patunay ng isang napakalaking pagtataksil. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Ang pandinig mo ay tila nilalamon na rin ng iyong pagod at guni-guni. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing talim ng isang labaha. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marisol. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang banta sa sahig na kahoy. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Marisol. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng huli. Ang narinig mo ay isang business partner mula sa Australia. Huwag mong isipin na ang patay ay babalik pa para lang kausapin ang isang katulad mong walang silbi. Magtrabaho ka na lang kung ayaw mong mabulok ang tatay mo sa probinsya nang walang pambili ng gamot. Itinulak ng matanda si Marisol at iniabot ang isang makapal na folder. Dalhin mo ito sa opisina ni Attorney Mateo. Ngayon din, huwag kang babalik hanggat hindi niya napipirmahan ang mga dokumentong yan para sa bagong investment. At mag-ingat ka sa bawat salitang lalabas sa bibig mo. Tandaan mo, hawak ko ang leeg ng pamilya mo. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Marisol. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak nito sa bubong ng taxi ay tila mga luhang hindi na mailabas ng kanyang mga mata. Nang makarating siya sa isang maliit at tahimik na cafe kung saan siya makikipagkita sa abogado, ang kanyang suot na itim na blusa ay bahagyang nabasa at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at takot. Sa isang sulok ng cafe, nakita niya ang isang lalaki na seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Ito si Mateo. Ang kanyang itsura ay kasing talim ng kanyang katalinuhan, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na tila malalim at puno ng mga lihim. Nang lumapit si Marisol, tumayo ang abogado at bahagyang yumuko bilang paggalang. Mrs. Ilustre, pasensya na at kailangan nating magkita sa ganitong oras at panahon. Ang boses ni Mateo ay baritono at mahinahon, malayo sa mga boses na nakasanayan ni Marisol sa loob ng mansyon. Iniabot ni Marisol ang folder nang hindi nagsasalita.
Habang kinukuha ni Mateo ang mga papel, napansin ng abogado ang nanginginig na mga kamay ng babae. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mapulang bakas ng mga kuko ni Doña Consolacion sa braso ni Marisol na hindi natakpan ng kanyang manggas. Ayos ka lang ba, Marisol? Ang tanong ni Mateo ay simple, ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may tumawag sa kanyang pangalan ng may tunay na pag-aalala, hindi bilang isang pag-aari ng mga ilustre. Napaiwas ng tingin si Marisol, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bato. Ayos lang ako, attorney. Kailangan ko lang pong maipapirma ang mga yan para makabalik na ako agad. Huminga ng malalim si Mateo at kinuha ang kanyang business card mula sa bulsa. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang itinulak patungo kay Marisol. Kung darating ang oras na hindi mo na kayang pasanin mong yung tendang lahat, tandaan mong may mga taong handang tumulong sa'yo. Hindi lahat ng batas ay panig sa mga makapangyarihan. Habang binubuksan ni Mateo ang folder para pirmahan, isang dokumento sa pinakailalim ang bahagyang lumitaw. Ito ay isang authorization letter para sa isang bank transfer patungo sa Melbourne. Ang petsa sa itaas ay kahapon lamang at sa ibaba, ang pirma na nandoon ay malinaw na isinulat ng isang kamay na buhay na buhay. Ang pirma ni Marco Ilustre. Naramdaman ni Marisol ang pag-ikot ng paligid. Ang lamig ng kape sa kanyang harap ay tila naging kasing lamig ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Alam ni Mateo ang tungkol dito o baka isa rin siya sa mga taong nagtatago ng sikreto. Nang makuha na ni Marisol ang pirmadong folder, mabilis siyang tumayo. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya kay Mateo. Ang abogado ay nakatingin sa kanya nang may kahulugan. Isang tingin na tila nagsasabing alam niya ang bawat hapdi na nararamdaman ni Marisol. Pagbalik sa mansyon, dumiretso si Marisol sa kanyang maliit na kwarto. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, muli niyang tiningnan ang kopya ng dokumentong nakuha niya. Ang bawat kurba ng pirma ni Marco ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana, isang panibagong mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Huwag kang lilingon, ngunit ang anino ng iyong asawa ay nasa likuran mo lamang. Napalingon si Marisol sa bintana at doon, sa gitna ng madilim na hardin sa ilalim ng ulan, nakita niya ang isang siluweta ng isang lalaki na nakatayo at nakatingin sa kanyang direksyon. Ang hubog ng katawan, ang paraan ng pagtayo. Ito ay ang lalaking inakala niyang walang kasing sakit ang makita ang taong iniyakan mo sa harap ng kabaong, na humahalakhak pala sa bisig ng iba sa kabilang panig ng mundo. Ang bawat katotohanang natutuklasan ni Marisol ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Habang ang buong mansyon ay natutulog sa ilalim ng katahimikan ng gabi, siya ay nakaluhod sa sahig ng kanyang maliit na kwarto. Hinalungkat ang isang itim na supot ng basura na palihim niyang kinuha mula sa silid ni Doña Consolacion. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at mga lumang papel ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Nakakita siya ng isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo mula sa isang mamahaling tindahan ng alahas sa Melbourne, Australia. Ang petsa, isang linggo matapos ang libing ni Marco. Ang binili, isang diamond engagement ring na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang buong katawan. Habang tinitiis niya ang gutom at ang pagmamaltrato ni Doña Consolacion, habang iniisip niya kung paano babayaran ang utang na loob ng kanyang pamilya, ang asawa niyang inakala niyang bangkay na ay abala sa pagbili ng brilyante para sa kanyang kirida. Mabilis niyang binuksan ang kanyang lumang laptop. Bilang siya ang tunay na nagpapatakbo ng mga sistem ng kumpanya, alam niya ang bawat password, bawat nakatagong folder na akala ni Doña Consolacion ay ligtas. Gamit ang kanyang husay sa coding,
Pinasok niya ang private cloud storage ni Marco. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. At doon, sa gitna ng malamig na liwanag ng screen, bumungad sa kanya ang mga larawan. Si Marco, na masigla at bakas ang kalusugan, ay nakayakap kay Chantal sa isang parke sa Melbourne. Ang mga puno ng autumn ay kulay ginto. Kasing ginto ng buhay na tinatamasa nila gamit ang perang pinaghirapan ni Marisol. May isang video pa kung saan tumatawa si Marco habang hinahalikan ng kamay ni Chantal, ang babaeng naging mitya ng kanyang kunwaring kamatayan. Ang lalamunan ni Marisol ay tila nasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang lahat ng gamit sa mansyong yon. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na mabilis niyang tinakpan ng kanyang palad. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya natulog para tapusin ang mga report ni Marco, ang pagtitiis sa bawat sampal at mura ng kanyang biyenan, lahat ng yon ay naging isang malaking biro. Siya ang nagtatanim, ngunit iba ang kumakain ng bunga. Siya ang nagdurusa, habang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay namumuhay sa paraiso sa piling ng iba. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang namamatay. Hindi na siya ang Marisol na marupok. Hindi na siya ang babaeng luluha dahil lamang sa pag-ibig. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay naging isang matigas na bato na bumara sa kanyang puso. Isang bato na magsisilbing sandata niya sa darating na bukas. Habang tinitignan niya ang kanyang bagong anyo sa salamin, ang kanyang laptop ay biglang nag-notipika. Isang video call ang pumapasok. Ang pangalan sa screen ay Melbourne Home. Nanginginig ang kanyang daliri, ngunit may kung anong puwersa na nagtulak sa kanya na pindutin ang answer. Ang screen ay sandaling nag-load, at pagkatapos ay lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ni Marco, na nakangiti at tila may gustong sabihin, hanggang sa napansin nitong hindi ang kanyang ina ang sumagot sa tawag. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang bansa, sa pagitan ng buhay at ng patay, ay naging kasing talim ng isang kidlat. Paano mo haharapin ang multo ng iyong asawa kung ang multong yon ay mas masaya pa sa kanyang buhay kaysa noong kasama kanya? Hindi sapat ang katarungan para sa isang pusong ginawang tuntungan at dinurog ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay. Ang bawat hakbang ni Marisol patungo sa lumang simbahan sa gilid ng Maynila ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga dasal na kailanman ay hindi dininig. Pagkatapos ng nakakangit-ngit na video call kagabi, kung saan mabilis na pinatay ni Marco ang tawag nang makita ang kanyang mukha, hindi na nakatulog si Marisol. Ang bawat pikit ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng mukha ng kanyang asawa. Buhay, masaya, at malaya. Sa loob ng simbahan, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng mga altar, naghihintay si Mateo. Nakatayo siya sa tabi ng isang posteng bato. Ang kanyang anino ay mahaba at tila nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng katahimikan. Nang makita niya si Marisol, agad siyang lumapit. Marisol, ang iyong mukha. Tila dumaan ka sa isang malaking bagyo. Ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Napansin niya agad ang maikling buhok ng babae, isang marahas na pagbabago na nagsasabi ng isang mas malalim na sugat. Inilabas ni Marisol ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan mula sa cloud storage ni Marco, pati na ang resibo ng singsing. Buhay siya, attorney. Habang pilit nilang ipinapamukha sa akin na pinatay ko siya sa pagod, namumuhay siya sa luho sa Melbourne kasama si Chantal. Ginamit nila ang bawat sentimo ng pagod ko para bumuo ng sarili nilang paraiso. Ang panga ni Mateo ay nag-igting. Ang kanyang mga mata, na dati ay mahinahon, ay tila nagliyab sa galit. Hindi na lang ito tungkol sa isang peking kamatayan, Marisol.
Ito ay isang malaking sindikato ng panloloko at kailangan mong malaman kung bakit ako narito. Huminga ng malalim ang abogado at tumingin sa krus sa dambana. Ang pamilya ilustre, sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya ko noon. Inagaw nila ang kumpanya ng tatay ko gamit ang parehong taktika ng utang na loob at pananakot. Hindi ako nandito para lamang sa trabaho. Nandito ako dahil ang katarungan para sa'yo ay katarungan din para sa akin. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tunog ng mga ibon sa labas na humahapon sa bubong ay tila mga bulong ng mga kaluluwang humihingi ng paghihiganti. Naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na hindi na siya mag-isa sa laban na ito. Ano ang kailangan kong gawin? Ang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ayaw ko lang ng hustisya, attorney. Gusto kong makita silang bumagsak sa mismong lupang kinatatayuan nila. Kailangan nating maging mapagmatyag, sagot ni Mateo. Hinawakan niya ng bahagya ang balikat ni Marisol, isang hawak na puno ng pangako. Huwag mong ipapakita sa kanila na alam mo na ang totoo. Maging ang pinakamahusay na alipin para sa kanila habang dahan-dahan nating pinuputol ang bawat ugat ng kanilang yaman. I will prepare the legal documents for the transfer of intellectual property rights back to your name. We will use their greed against them. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang narinig ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na huminto sa harap ng simbahan. Ang tunog ng marahas na pagpreno ay bumasag sa kapayapaan ng paligid. Mabilis na sumilip si Marisol sa bintana at nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang itim na Mercedes ni Doña Consolacion ay nakaparada sa labas. Attorney, kailangan mo nang umalis. Kapag nakita tayong magkasama, masisira ang lahat. Ang bulong ni Marisol ay puno ng kaba. Mag-ingat ka, Marisol. Huwag kang bibigay. Ang huling salita ni Mateo bago siya dahan-dahang lumabas sa likurang pinto ng simbahan, tila isang aninong mabilis na naglaho. Pumasok si Doña Consolacion sa loob ng simbahan. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng isang nakakatakot na alingaw-ngaw sa sahig na bato. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng banal na lugar. Ano ang ginagawa mo rito, Marisol? Nagdarasal para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan o may balak kang tumakas? Ang boses ng matanda ay tila isang malapot na lason na kumalat sa hangin. Tumingin si Marisol sa kanyang biyenan, sa mga matang walang ibang nakita, kundi kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang hindi niya mapigilang maisip habang hawak ang business card ni Mateo sa loob ng kanyang bulsa. Ano ang gagawin mo kung ang taong nag-iisang kakampi mo ay may sarili palang madilim na nakaraan sa pamilyang balak mong pabagsakin? Magkakaroon na ako ng tunay na apo, Marco. Sa wakas, mawawalis na rin ang dumi sa mansyong ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang nakakabinging kagalakan na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng silidaklatan, nanigas si Marisol habang hawak ang isang mabigat na tray ng tsa. Ang bawat tasa ng porselana ay dahan-dahang nanginginig sa ibabaw ng tray. Lumilikha ng isang banayad na tunog ng pag-umpugan na tila kasing rupok ng kanyang sariling pagkatao. Oh, ma, sinabi na ng doktor lalaki ang bata. Ang boses ni Marco mula sa computer screen ay punong-puno ng pagmamalaki. Isang tono na kailanman ay hindi narinig ni Marisol sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Si Chantal, sobrang saya niya. Sabi niya, gusto niyang sa Australia na lumaki ang bata, malayo sa lahat ng gulo sa Pilipinas. Tama iyan, anak. Huwag nating hahayaan na madungisan ng kahit anong bahid ng nakaraan ng batang iyan. Ang sagot ni Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa mga kristal na chandelier sa kisame. Salamat sa Diyos.
At hindi siya nagmana sa baog at malas mong asawa. Isipin mo, 7 taon nating tiniis ang babaeng yan, ngunit wala siyang naibigay sa atin, kundi sakit ng ulo. Buti na lang at nagamit natin ang utak niya para sa kumpanya. Sa likod ng pinto, naramdaman ni Marisol ang dahan-dahang pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin ay tila naglaho sa kanyang paligid at ang bawat hininga ay naging isang pasakit. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa hapdi. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakalinaw at napakalalim para sa mga luha. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling tiyan. Ang pangarap na magkaroon ng sariling anak, ang mga gabi ng pagdarasal sa harap ng altar, ang bawat gamot na ininom niya sa pag-asang mabibigyan niya ng pamilya si Marco. Lahat ng yon ay itinapon lamang sa basurahan. Hindi siya ang baog. Siya ay isang biktima ng isang planadong panlilinlang. Ginamit nila ang kanyang katawan, ang kanyang talino, at ang kanyang pag-ibig hanggang sa wala na silang makuha sa kanya. Ang init ng tsa sa loob ng mga tasa ay unti-unting lumalamig, kasing lamig ng dugong dumadaloy sa mga ugat ni Marisol. Ang bawat salita ng pagkutya ni Doña Consolacion ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso hanggang sa ang hapdi ay naging manhid. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib, isang malamig na puot na kasing talim ng kidlat. Kung ang pamilyang ito ay itinuturing siyang dumi na dapat walisin, titiyakin niyang ang dumi na ito ang lulunod sa kanila sa sarili nilang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang suot na uniforme at pinawi ang anumang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Kumatok siya ng 3 beses, ang tunog ay matatag at walang pag-aalinlangan. Tuloy! Ang maawtoridad na boses ni Doña Consolacion ang sumagot. Pumasok si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig bilang tanda ng pekeng paggalang. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa lamesa, malapit sa laptop kung saan kitang-kita ang mukha ni Marco na nasa isang marangyang kwarto sa Melbourne. Saglit na natigilan si Marco nang makita si Marisol. Ang takot ay gumuhit sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng mapang-aping tingin. Gusto niyo po ba ng tsaa, Donya? Ang tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay malumanay at walang bahid ng galit, isang perpektong maskara para sa nagbabagang apoy sa kanyang loob. Tumingin si Doña Consolacion sa kanya ng may panghahamak. Iwan mo na yan dyan at lumabas ka na. At tiyakin mong malinis ang kwarto ng mga panauhin bukas. Huwag kang tatanga-tanga dahil baka sa susunod, sa labas ka na ng gate matulog. Opo, Donya. Masusunod po, sagot ni Marisol. Bago siya lumingon para lumabas, sinulyapan niya ang screen. Nakita niya si Chantal sa background, humahawak sa kanyang tiyan habang nakangiti kay Marco. Paglabas ni Marisol ng silid, isinara niya ang pinto nang walang tunog. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa hawakan ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang tanong, ang tila naging sumpa na binitawan niya sa hangin. Paano mo haharapin ang bukas kung ang mismong buhay na nabuo mula sa pagtataksil sa'yo ang siyang gagamitin nilang dahilan para tuluyan kang ibaon sa limot? Ito na ang pagkakataon nating dominahin ang buong merkado, Donya. Isang legacy na hindi matitibag para sa magiging apo ninyo sa Australia. Ang mga salitang yon ni Marisol ay tila isang matamis na kanta sa pandinig ni Doña Consolacion. Sa loob ng silid-aklatan, ang mga blueprint ng proyektong Gintong Ilustre Residences ay nakalatag sa malaking lamesang narra. Ang bawat guhit, bawat kalkulasyon, at bawat mabulaklak na salita sa proposal ay maingat na binuo ni Marisol sa ilalim ng gabay ni Mateo. Ito ang kanyang Trojan horse. Isang magandang regalo na sa loob
ay naglalaman ng kanyang hukbo ng paghihiganti. Habang ipinapaliwanag ni Marisol ang potensyal na kita ng proyekto, nananatili siyang nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang harapan, ang anyo ng isang tapat at masunuring alipin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang bawat numero ay isang hakbang patungo sa bangin para sa mga ilustre. Ang proyektong ito ay mangangailangan ng napakalaking pondo. Pondo na manggagaling sa lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya, kabilang ang mansyong kinatatayuan nila ngayon. Sigurado ka ba rito, Marisol? Masyadong malaki ang itataya natin dito. Ang boses ni Doña Consolacion ay may bahid ng pag-aalinlangan, ngunit ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Opo, Doña, sinuri ko na po ang bawat risk. Sa tulong ni Attorney Mateo, tiniyak namin na ang lahat ng legal na aspeto ay pabor sa inyo. Tugon ni Marisol. Ang kanyang boses ay walang panginginig, kasing tibay ng bakal na dumaan sa apoy. Isipin niyo po, kapag natapos ito, wala nang kukwestiyon sa kapangyarihan ng mga ilustre. Ito ang magiging pinakamalaking regalo niyo kay Marco at sa kanyang magiging anak. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco at sa sanggol ay tila naging susi para tuluyang bumukas ang pinto ng pagtitiwala ng matanda. Kinuha ni Doña Consolacion ang pluma. Ang gintong katawan nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Hindi na niya binasa ng maigi ang mga maliliit na titik sa huling bahagi ng kontrata, ang mga bahaging lihim na isiningit ni Mateo, kung saan ang lahat ng intellectual property at ang control rights ng pondo ay dahan-dahang nalilipat sa isang anonymous trustee na walang iba kundi si Marisol. Ang tunog ng ballpen na kumakalos sa papel ay tila isang hatol ng bitay na may kasamang musika para kay Marisol. Sa bawat kurba ng pirma ng Donya, ang tanikala ng utang na loob na pumupulupot sa leeg ni Marisol ay unti-unting lumuluwag. Napakahusay mo talaga, Marisol, ang sabi ng matanda matapos pirmahan ang huling pahina. Sa isang bihirang pagkakataon, hinawakan ni Doña Consolacion ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga daliri na punong-puno ng mamahaling singsing ay naramdaman ni Marisol na kasing lamig ng mga galamay ng isang pugita. Dahan-dahang dinala ng matanda ang kamay ni Marisol sa kanyang pisngi at bahagyang hinaplos ito. Sana ay naging ganito ka na lang noon pa. Kung naging ganito ka katalino at katuon sa pamilya, baka hindi na tayo humantong sa ganito. Naramdaman ni Marisol ang matinding pagnanais na bawiin ang kanyang kamay at hugasan ito ng kumukulong tubig, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang haplos na yon ay hindi pagmamahal. Iyon ay ang pasasalamat ng isang mandaragit sa kanyang biktima dahil sa pagbibigay nito ng masarap na pagkain. Sa kabilang panig ng silid, habang nagpapanggap na nagpupunas ng mga figurin, si Nanay Rosa ay tahimik na nagmamasid. Ang matanda ay may hawak na basahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Doña Consolacion. May isang sandali na nagtama ang paningin ni na Marisol at Nanay Rosa. Isang mabilis na sulyap na puno ng pagkakaintindihan at lihim na babala. May ginagawa si Nanay Rosa gabi-gabi sa kwarto ni Donya na hindi pa alam ni Marisol, isang bagay na tila bahagi rin ng isang mas malaking plano. Samantala, libu-libong milya ang layo. Sa isang marangyang apartment sa Melbourne, ang gabi ay tahimik. Nakaupo si Marco sa kanyang balkonahe, umiinom ng alak habang tinitignan ang liwanag ng lungsod. Ang kanyang buhay ay tila perpekto na. Hanggang sa may narinig siyang isang banayad na kaluskos sa ilalim ng kanyang pinto. Isang puting sobre ang dahan-dahang pumasok mula sa labas. Nagtataka siyang tumayo at pinulot ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala, wala ring selyo. Pagbukas niya, isang piraso ng papel lamang ang nasa loob. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay halos mabitawan
nang mabasa ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang kabaong ay maaring sarado, ngunit ang mga mata ng katotohanan ay laging nakabukas. Alam ko ang sikreto mo, Marco. Ang hangin ng gabi sa Melbourne ay biglang naging kasing lamig ng kamatayan para kay Marco. Napalingon siya sa paligid, tila may nagmamasid sa bawat galaw niya mula sa dilim. Sino ang nagpadala ng sulat na yon? At paano nito nahanap ang kanyang taguan sa kabilang panig ng mundo? May mga multong hindi kailangan ng puting tela para manakot. Sapat na ang isang pamilyar na bango at isang awit na puno ng sumpa. Sa loob ng kanyang madilim na silid sa mansyon ng mga ilustre, ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng screen ng laptop ni Marisol. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Walang kibo, ngunit sa loob ay nag-aapoy ang isang malamig na katuwaan. Salamat sa mga koneksyon ni Mateo sa Australia. Nagawa niyang pasukin ang smart home system ng apartment ni Marco sa Melbourne. Ngayon, ang bawat sulok ng kanilang paraiso ay nasa ilalim ng kanyang mga daliri. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang marangyang kwarto na puno ng amoy ng bago at mamahalin, biglang napabalikwas si Marco mula sa kanyang pagkakahiga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na inaamoy ang hangin. Ang matamis at pamilyar na bango ng sampagita, ang pabangong lagi niyang ibinibigay kay Marisol noong bago pa silang mag-asawa, ay tila dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Walang bulaklak sa paligid, ngunit ang amoy ay naging kasing tapang ng isang alaala na tumangging mamatay. Marco, ano ba yon? Madaling araw na. Ang reklamo ni Chantal, ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Hindi mo ba naamoy iyon? Si Marisol, ang amoy niya. Ang boses ni Marco ay nanginig. Ang bawat salita ay tila may kasamang panginginig ng kanyang mga panga. Nababaliw ka na. Patay na ang asawa mo, Marco. Huwag mo kaming takutin ng anak mo sa mga guni-guni mo. Sigaw ni Chantal, ngunit ang kanyang sariling mukha ay dahan-dahang namutla nang biglang tumunog ang isang speaker sa gilid ng kanilang higaan. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit ang bawat nota ng piano ay tila isang matulis na karayom na tumatama sa pandinig nila. Iyon ang kanta ng kanilang kasal, ang awiting Ikaw. Ang melodiya ay dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, tila isang malungkot na bulong mula sa kabilang mundo. Ang bawat liriko tungkol sa walang hanggang pag-ibig at katapatan ay naging isang malupit na biro sa gitna ng kanilang pagtataksil. Patayin mo yan! Marco, patayin mo! Ang histerikong sigaw ni Chantal habang tinatakpan ng kanyang mga tainga. Sinubukan ni Marco na patayin ang system, ngunit ang bawat switch ay tila nawalan ng kontrol. Ang kanta ay patuloy na tumutugtog, paulit-ulit, kasing hinhin ng isang dalangin, ngunit kasing bigat ng isang sumpa. Sa Pilipinas, pinapanood ni Marisol ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng nakatagong kamera. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang malamig na ngiti. Ang makita ang takot sa mga mata ng lalaking naging Diyos ng kanyang mundo noon ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong dasal. Ang bawat sigaw ni Chantal at ang bawat panginginig ni Marco ay tila mga nota ng isang simponya na siya ang konduktor. Kulang pa yan, Marco? Ang bawat gabi na hindi mo ako pinatulog dahil sa pagtatrabaho para sa'yo, ibabalik ko sa'yo ng may kasamang takot na hindi mo matatakasan. Ang bulong ni Marisol sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan ni Marco at Chantal ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang bawat kaluskos, bawat amoy, at bawat hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagtulak sa kanila sa bingit ng pag-aaway. Ang kanilang paraiso sa Melbourne ay dahan-dahang naging isang emosyonal na impyerno. Si Chantal, na hapong-hapo sa puyat at takot, ay nagpasya na matulog muna sa tanghali. Ngunit pag-angat niya ng kanyang malambot na unan,
para ayusin ang kanyang higaan. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Doon, sa ilalim ng unan, ay may isang lumang litrato ni Marisol. Ang litratong kuha noong araw ng kanilang kasal, kung saan ang babae ay nakangiti ng may buong pag-asa. Ngunit sa mukha ni Marisol sa litrato, may mga pulang tinta na tila luha ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Sa ibaba ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila isang hatol. Pinapanood kita, at ang anak mo ay magbabayad para sa bawat kasalanan ninyo. Isang matinis na tili ang kumawala sa lalamunan ni Chantal na yumanig sa buong apartment. Ang litrato ay nahulog sa sahig, kasing bigat ng isang katotohanang hindi na nila kayang itago. Sino ang pumasok sa loob ng kanilang bahay at gaano kalayo ang kayang gawin ni Marisol para lamang ipatikim sa kanila ang pait ng kanyang paghihiganti? May mga sugat na hindi kayang hilumin ng gamot, lalo na kung ang mismong taong itinuring mong pamilya ang siyang humihiwa sa iyong pagkatao. Ang katahimikan ng hating gabi sa mansyon ng mga ilustre ay binasag ng isang marahas na tunog ng pagbasag ng porselana. Mabilis na napabalikwas si Marisol mula sa kanyang manipis na higaan sa kwarto ng mga katulong. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi nagtagal, narinig niya ang matinis at galit na boses ni Doña Consolacion na umaalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. "Traidor! Magnanakaw! Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mo?" Ang sigaw ng matanda ay kasing talim ng kidlat sa gitna ng bagyo. Mabilis na tumakbo si Marisol patungo sa silid-aklatan. Doon, bumungad sa kanya ang isang tagpong nagpahinto sa kanyang hininga. Si Nanay Rosa, ang matandang katulong na naging tanging sandigan ni Marisol sa loob ng bahay, ay nakaluhod sa sahig habang marahas na hinahawakan ni Doña Consolacion ang kanyang puting buhok. Sa paanan ng matanda ay nakakalat ang mga litrato ng mga dokumentong lihim na kinukuhanan ni Nanay Rosa para kay Marisol. "Donya, maawa po kayo. Wala po akong ginagawang masama." Ang hikbi ni Nanay Rosa ay punong-puno ng hapdi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Huwag mo akong lokohin, Rosa. Ilang taon kitang pinakain, ilang taon kitang binayaran, at ganito ang isusukli mo sa akin? Nakikipagsabwatan ka sa ahas na ito?" Itinuro ni Doña Consolacion si Marisol na noon ay nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay namumutla sa gulat at konsensya. Naramdaman ni Marisol ang matinding pagnanais na tumakbo at iligtas ang matanda. Ngunit ang mga mata ni Nanay Rosa ay tumingin sa kanya. Isang mabilis at makahulugang tingin na tila nagsasabing, "Huwag, huwag kang lalapit. Ituloy mo ang laban." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nanay Rosa na naging sanhi ng pagbagsak ng matanda sa matigas na sahig. Hindi na kayanan ni Marisol ang makita ang ganitong karahasan. Lalapit na sana siya nang biglang tumayo si Doña Consolacion at itinulak si Nanay Rosa palabas ng silid. "Umalis ka sa pamamahay na ito. Huwag na huwag kang babalik, kundi ipapakulong kita nang mabulok ka sa rehas." Sigaw ng Donya bago niya ibinaling ang kanyang nanlilisik na mga mata kay Marisol. "At ikaw, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga plano ninyo. Akala nyo ba ay mas matalino kayo sa akin?" Nang makaalis ang Donya para tawagan ang kanyang mga tauhan, palihim na sinundan ni Marisol si Nanay Rosa sa labas ng gate. Doon, sa ilalim ng malamig na ulan, nakita niya ang matanda na dahan-dahang itinatayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay may bakas ng dugo at pasa. "Nanay Rosa, patawarin niyo po ako. Dahil sa akin, napahamak kayo." Ang bulong ni Marisol habang sinusubukang punasan ang sugat ng matanda gamit ang kanyang panyo. Ang bawat hapdi na nararamdaman ni Nanay Rosa ay tila 10 beses na mas masakit sa dibdib ni Marisol. Hawak ni Nanay Rosa ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng init. "Anak, huwag kang hihinto. Ang sugat ko ay gagaling din.
Pero ang kalayaan mo ay kailangang ipaglaban. Iyan ang tanging paraan para hindi masayang ang lahat ng tiniis natin. Dahan-dahang iniabot ng matanda ang isang maliit na susi na kanina pa pala niya nakatago sa loob ng kanyang palad. Ito ang susi sa maliit na kahadeyero sa kwarto ni Donya. Nandoon ang ebidensya ng tunay na pagkamatay ni Marco. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging mga saksi sa isang sagradong pangako. Ang pagmamahal ni Nanay Rosa kay Marisol ay hindi lamang basta serbisyo. Ito ay ang pagmamahal ng isang ina na handang masaktan para sa kanyang anak. Bumalik si Marisol sa loob ng mansyon, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ngunit pagpasok niya sa bulwagan, ang lahat ng ilaw ay biglang bumukas. Sa gitna ng hagdan, nakatayo si Doña Consolacion. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang panyo o baso ng alak. Ang kanyang kanang kamay ay nakatago sa likod at nang dahan-dahan niya itong ilabas, ang malamig na kislap ng isang baril ay tumama sa paningin ni Marisol. Alam mo Marisol, may mga dumi na mahirap walisin gamit ang basahan. Kailangan ng mas matinding paraan para tuluyang luminis ang paligid. Ang boses ng Donya ay naging mahinahon, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Itinutok niya ang baril sa direksyon ng dibdib ni Marisol. Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga dokumentong kinuha ninyo? Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing bigat ng isang hatol na walang takas. Iputok mo, Donya. Sige, tapusin mo na ang hirap ko. Ang boses ni Marisol ay walang panginginig. Kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bukas na pinto ng mansyon. Sa harap ng itim na dulo ng baril na hawak ni Doña Consolacion, hindi siya kumurap. Ang bawat hapdi na tiniis niya sa loob ng 7 taon ay naging isang matigas na baluti na hindi kayang tabaan ng kahit anong bala. Akala mo ba ay natatakot ako sa kamatayan? Matagal na akong namatay, Donya. Namatay ako nung araw na dinala mo ako sa morgue at sinampal sa harap ng asawa kong nagtaksil sa akin. Patuloy ni Marisol, ang kanyang mga mata ay diretso at matalim. Ngunit isipin mo ito, kapag kinalabit mo ang gatilyong yan, kasama kong mamamatay ang lahat ng pirma at access codes para sa gintong Illustre Residences. Bukas na bukas din, ang lahat ng ari-ariang natitira sa inyo ay mapupunta sa bangko. Magiging pulubi kayo, Donya. At ang anak mong si Marco, mabubulok siya sa Australia dahil wala na siyang perang pambayad sa kanyang luho. Mamegi! Naramdaman ni Marisol ang pag-aalinlangan sa mga daliri ng matanda. Ang kasakiman ay laging mas malakas kaysa sa galit. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Consolacion ang baril, ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng puot. Magpakasaya ka sa ngayon, Marisol, ngunit tandaan mo, ang gabi ng gala ay bukas na. Doon ko ipakikita sa lahat kung sino ang tunay na reyna sa pamilyang ito. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi mo nakakailanganin ng baril para mamatay. Ang kahihiyan ng papatay sa iyo, ang banta ng matanda, bago siya mabilis na tumalikod at umakyat sa hagdan, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang babala sa bawat baitang. Dumating ang gabi ng Gintong Illustre Gala. Ang bulwagan ng isang marangyang hotel sa Makati ay napuno ng mga kumikinang na chandelier, amoy ng mga mamahaling alak, at ang tunog ng mga violin na naglalaro ng mga klasikal na musika. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroon, naghihintay sa anunsyo ng pinakamalaking proyekto ng mga ilustre. Sa loob ng dressing room, tinitigan ni Marisol ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang mahaba at hapit na itim na gown. Ang kulay ng pagluluksa. Ngunit hindi siya nagluluksa para sa kanyang asawa. Ang bawat hibla ng tela ay tila isang baluti para sa nalalapit na digmaan. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang babaeng hindi na maaring apakan ng kahit sino.
Handa ka na ba? Napalingon si Marisol at nakita si Mateo na nakatayo sa pinto. Suot ang isang formal na tuxedo. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi sa gitna ng bagyo. Lumapit ang abogado at inayos ang isang maliit na earpiece sa tainga ni Marisol. Nasa labas na ang mga pulis. Handa na sa aking hudyat. Ang bawat dokumentong pinirmahan ni Donya ay nasa sistem na natin. Isang pindot mo lang, Marisol, at babagsak ang buong imperyo nila. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Lumabas si Marisol sa bulwagan, kasabay ng pagsisimula ng talumpati ni Doña Consolacion sa gitna ng entablado. Ang matanda ay nakasuot ng gintong gown, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang ipinapakita ang blueprint ng proyekto sa malaking screen. Ngayong gabi, ang pamilyang ilustre ay muling magsusulat ng kasaysayan. Ang malakas na pahayag ng Donya na sinundan ng masigabong palakpakan. Ngunit sa gitna ng kagalakan, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatahimik sa lahat. Ang mga tao ay napalingon. Ang mga bulungan ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Isang lalaki ang pumasok, ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang sombrero, ngunit ang kanyang tindig ay hindi mapagkakamalan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang takip sa ulo at ang buong ballroom ay napasinghap. Si Marco Ilustre ay nakatayo sa harap ng lahat. Buhay, humihingal, at ang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Marisol. Itigil ang lahat ng ito. Ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing bigat ng isang kabaong na biglang nabuksan. Napatingin si Marisol kay Marco. Pagkatapos ay kay Doña Consolacion na noon ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang plano ay tila nagkaroon ng isang hindi inaasahang twist. Ngunit imbes na matakot, isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Marisol habang hawak niya ang remote control sa kanyang bulsa. Ang patay ay nagbalik na. Ngunit ang katanungan ay, sino sa kanila ang tunay na malilibing sa gabing ito? Marco. Muling lumabas sa balita ang pangalan niya. Isang taong matagal nang pinaniniwalaang nawala sa eksena ng bansa. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi siya sinalubong ng sigaw ng tagumpay, kundi ng mabibigat na tanong at pagdududa. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at mabigat na pinagdaanan. Tila isang taong matagal na nakipagbuno sa sarili niyang mga desisyon at sa mga kahihinatnan ng mga ito. Sa halip na isang bayani, ang nakita ng marami ay isang taong kailangang harapin ang kanyang nakaraan at ang mga sugat na iniwan nito sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo sa hating gabi. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatuon sa lalaking humihingal sa gitna ng pinto. Si Marco Ilustre. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat at pagod mula sa pagtakas sa Australia. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig kay Marisol. Anong ginawa mo sa mga account ko, Marisol? Anong ginawa mo sa pera ko? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw. Binabasag ang marangyang dekorasyon ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng pangalan ng mga ilustre. Si Doña Consolacion ay tila isang estatwang gawa sa asin. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang kanyang gintong gown ay hindi na nakapagbigay ng ningning sa kanyang mukha, na ngayon ay kasing puti na ng papel. Ang hiya na pinakaingatan niya sa buong buhay niya ay dahan-dahang gumuguho sa harap ng matataas na lipunan. Hinarap ni Marisol ang kanyang asawa. Hindi siya umatras. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang toreng bakal. Marco, akala ko ba ay patay ka na? Akala ko ba ay inilibing ka na namin 3 taon na ang nakalilipas? Bakit ka narito? Humihingi ng pera sa asawang itinapon ninyo sa kwarto ng mga katulong? Huwag mo akong lokohin! Alam kong ikaw ang may gawa nito.
Binura mo ang lahat ng access ko. Susugurin na sana ni Marco si Marisol nang biglang humarang si Mateo sa pagitan nila. Ang matikas na anyo ng abogado ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng galit ni Marco. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Marco Ilustre, o kung sino ka man na nagpapanggap na siya. Ang boses ni Mateo ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Sa sandaling iyon, pinindot ni Marisol ang remote control na hawak niya sa loob ng kanyang bulsa. Ang malaking screen sa likuran, na kanina lamang ay nagpapakita ng blueprint ng proyekto, ay biglang nagbago. Ang mga tao ay napasinghap. Doon, sa harap ng lahat, ay lumitaw ang mga malilinaw na larawan ni Marco at Chantal sa Melbourne. Sumunod ang mga dokumento ng pekeng death certificate, ang mga resibo ng luho sa Australia, at ang pinakaimportante, ang mga video ng pag-amin ni Doña Consolacion tungkol sa pagmamanipula sa yaman ni Marisol. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga bulungan na tila isang malakas na huni ng mga bubuyog. Ang pamilyang Ilustre ay nabuhay sa isang malaking kasinungalingan. Ang boses ni Marisol ay naging matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Pinatay ninyo ang inyong sariling dangal para sa pera. Ngayon, hayaan ninyong ang katotohanan ang maglibing sa inyo. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid at pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsya ng katarungan. Lumapit sila kay Doña Consolacion at Marco. Doña Consolacion Ilustre at Marco Ilustre, inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud, tax evasion at identity theft. Ang anunsyo ng opisyal. Naramdaman ni Marisol ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pag-ibig, ngunit naging simbolo ng kanyang pagiging alipin. Inilagay niya ito sa paanan ni Marco. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa marmol na sahig ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng sakit. Tapos na tayo, Marco. Malaya na ako. Ang bulong ni Marisol, kasing hinhin ng isang hangin, ngunit kasing bigat ng isang hatol. Habang kinakabitan ng posas si Doña Consolacion, ang matanda ay tumingin kay Marisol nang may matinding puot. Hindi pa ito tapos, Marisol. Isusumpa kita. Wala kang mapupuntahan. Ngunit bago pa man madala palabas si Marco, mabilis siyang kumawala sa hawak ng mga pulis at sinunggaban ang braso ni Marisol. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Marisol at ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na desperasyon. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Kung babagsak ako, isasama kita. Ang sigaw ni Marco habang pilit na kinakaladkad si Marisol patungo sa balkonahe ng ballroom. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang kaguluhan ay tila isang bagyong biglang sumabog sa loob ng Marangyang Hotel. Sa gitna ng takot at sigawan, isang tanong ang nananatili sa isipan ng lahat. Saan hahantong ang huling hininga ng isang pag-ibig na naging lason? At maililigtas ba ni Mateo si Marisol bago pa maging huli ang lahat? Samkay, ang bawat palasyong itinayo sa ibabaw ng luha at panlilinlang ay nakatakdang gumuho. At sa pagbagsak nito, walang ititira kundi ang alikabok ng pagsisisi. Sa gilid ng balkonahe ng hotel, ang hangin ng gabi ay humahampas ng marahas sa mukha ni Marisol. Mahigpit ang pagkakasakal ni Marco sa kanyang braso. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kanyang balat. Isang huling pagtatangka na kontrolin ang buhay na matagal na niyang ninakaw. Ngunit bago pa man makahakbang si Marco patungo sa panganib, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat at marahas siyang inihiwalay kay Marisol. Si Mateo iyon. Sa isang mabilis na galaw, naitulak ng abogado si Marco palayo. Sapat na para dambahin ito ng 4 na pulis. Ang tunog ng pagbagsak ni Marco sa sahig at ang paglak ng metal na posas sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa gitna ng natahimik na ballroom. Ang mukha ni Marco, na dati ay puno ng yabang,
ay naging isang larawan ng ganap na pagkatalo habang hinihila siya palabas. Sumisigaw ng mga salitang wala nang nakikinig. Ngunit ang tunay na ganti ay hindi lamang nagaganap sa Maynila. Libu-libong milya ang layo. Sa ilalim ng malamig na langit ng Melbourne, ang paraisong binuo ni na Marco at Chantal ay dahan-dahang naglalaho. Sa loob ng isang mamahaling butik sa Collins Street, nakatayo si Chantal sa harap ng cashier. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan habang ang isa naman ay iniabot ang black card na laging ibinibigay sa kanya ni Marco. Nakasuot siya ng mamahaling sutla. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa, isang kumpiyansa na binayaran ng pawis at puyat ni Marisol. "Pasensya na po, ma'am, ngunit ang inyong card ay declined." Ang mahinahong boses ng cashier ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. "Ano? Impossible. Subukan mo ulit. Baka nagkakamali lang ang system nyo." Ang pagalit na sagot ni Chantal. Ngunit sa bawat pagsubok, ang pulang ilaw sa terminal ay tila isang babala na tapos na ang maliligayang araw. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay umalingaw-ngaw. Hindi ito si Marco. Ito ay ang balita mula sa Pilipinas na mabilis na kumalat sa social media. Nakita ni Chantal ang video ni Marco na nakaposas. Ang mukha ni Doña Consolacion na punong-puno ng kahihiyan at higit sa lahat, ang balita na ang lahat ng assets ng mga ilustre ay opisyal nang naka-freeze dahil sa investigasyon. Naramdaman ni Chantal ang biglang panlalamig ng kanyang mga tuhod. Sa mundo ng mga taong tulad niya, ang pag-ibig ay kasing halaga lamang ng balanse sa bangko. Nang mawala ang pera, nawala rin ang kanyang katapatan. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis siyang bumalik sa kanilang apartment, hindi para mag-alala kay Marco, kundi para kunin ang lahat ng alahas at cash na maitatago niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng kanilang apartment, nakatayo ang mga opisyal ng Australian Federal Police. Dahil sa koordinasyon ni Mateo at ng mga awtoridad sa Pilipinas, ang bawat sulok ng buhay ni Marco sa Melbourne ay ni-raid. Ang mga gamit na binili, gamit ang nakaw na pera, ay isa-isang nilagyan ng label ng kumpiskasyon. "Hindi ko alam ang tungkol dito. Biktima lang din ako." Ang histerikong sigaw ni Chantal habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ngunit nang makita niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, ang kanyang dating kasintahan na matagal na niyang ipinalit kay Marco dahil sa pera, ay doon niya naramdaman ang tunay na karma. Ang lalaki ay tumingin lamang sa kanya nang may panghahamak bago sumakay sa sarili nitong sasakyan at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Sa Pilipinas, nakatayo si Marisol sa gitna ng ballroom habang pinapanood sa isang maliit na monitor ang live feed ng pag-aresto sa Australia. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay naging kasing lalim ng dagat. Wala siyang naramdamang tuwa. Tanging isang malalim na pakiramdam ng pagkabawas ng bigat sa kanyang dibdib. Ang lalaking minahal niya ay isang bilanggo na ngayon, at ang babaeng naging mitya ng kanyang dusa ay itinapon na rin ng mundong kinagilawan nito. "Marisol, ayos ka lang ba?" Lumapit si Mateo sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng malambot na pag-aalala. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang nanginginig na kamay ni Marisol. Tumingin si Marisol sa malayo, sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. "Ngayon ko lang naramdaman, attorney, na ang tunay na kulungan ay hindi ang rehas, kundi ang paniniwala na kailangan mong magdusa para sa mga taong hindi ka naman mahal." Ang tunay na paraiso ni na Marco at Chantal ay gumuho na nag-iwan lamang ng mga guho ng isang masamang panaginip. At para kay Marisol, ito na ang huling pagkakataon na lilingon siya sa dilim. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa isang madilim na silid. Ito ay ang dahan-dahang pagpitas sa bawat tinik na ibinaon sa iyong puso hanggang sa muli itong matutong tumibok. Ang sementeryo sa probinsya ay tahimik. Ang tanging tunog na naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno ng narra
Nakatayo si Marisol sa harap ng isang puting marmol na puntod. Dito nakahimlay ang kanyang ama. Noong nakaraang taon, ang lugar na ito ay puno ng damo at kahihiyan dahil sa utang na hindi mabayaran. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ay malinis at ang pangalan ng kanyang ama ay nakaukit ng may dangal sa gintong mga titik. Dahan-dahang inilapag ni Marisol ang isang kumpol ng mga sariwang bulaklak. Tatay, laya na tayo. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng kapayapaan. Wala na tayong utang sa kahit kanino. Ang bawat sentimong ibinayad nila sa iyong gamot ay naibalik ko na nang may kasamang interes ng katarungan. Kaya niya bamaboy, naramdaman niya ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay nagampanan ng kanyang tungkulin nang hindi isinasakripisyo ang kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Marisol ang kanyang sarili sa loob ng isang malamig at kulay abong silid sa loob ng pambansang piitan. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakaupo si Doña Consolacion. Ang matanda ay hindi na ang reyna ng mga ilustre. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng malalim na gatla ng galit at pagsisisi. At ang kanyang gintong mga alahas ay napalitan ng isang kupas na unipormeng kulay dalandan. Tumingin ang Donya kay Marisol nang may nanlilisik na mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Marisol. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para makita kung paano bumagsak ang babaeng kinatatakutan mo noon? Ang boses ng matanda ay paos at puno ng pait. Nandito po ako para magpaalam, Donya. Ang mahinahong sagot ni Marisol, hindi dahil sa puot, kundi dahil sa awa. Nakita ko na po ang tunay na kulungan. Hindi ito ang rehas na nasa harap ninyo, kundi ang inyong sariling puso na hindi marunong magmahal at magpatawad. Pinapatawad ko na po kayo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Bago tumayo si Marisol, nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ang kapangyarihang inakala ni Doña Consolacion na magliligtas sa kanya ay siya ring naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Iniwan ni Marisol ang silid nang hindi lilingon sa nakaraan. Sa huling gabi sa mansyon, na ngayon ay isa na lamang bakanteng gusali na kinuha ng mga awtoridad, natagpuan ni Marisol si Nanay Rosa. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan, ang mga pasa sa kanyang mukha ay naghilom na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Inabot ni Marisol kay Nanay Rosa ang isang makapal na envelope. Nanay Rosa, ito ang mga dokumento para sa Anjung Chongoy Olay, Sunlight for Those Left Behind Foundation. Kayo po ang itinalaga kong mamahala sa shelter para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Wala na pong mananakit sa inyo at marami pa tayong matutulungan. Ang sabi ni Marisol habang mahigpit na niyayakap ang matanda. Ang yakap na yon ay tila isang pangako ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Pumunta si Marisol sa kanyang dating kwarto at nakita ang lumang barong na tinatahi niya noong gabing mamatay, kunwari si Marco. Hinawakan niya ang tela, magaspang, may mantsa ng dugo sa dulo at puno ng alaala ng kanyang pagkaalipin. Sa halip na dalhin ito, dahan-dahan niya itong iniwan sa ibabaw ng hubad na kama. Ang bawat hibla ng telang iyon ay bahagi ng isang Marisol na wala na. Habang hinihila niya ang kanyang maleta patungo sa pinto, ang tunog ng mga gulong sa sahig na nara ay tila isang huling paalam. Huminto siya sa tapat ng malaking salamin sa bulwagan. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang anino ni Marco Ilustre. Ang kanyang buhok ay maikli at matapang, ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang nangiti ay tunay. Tapos na ang paghihintay, Marisol. Oras na para mabuhay para sa sarili mo. Ang bulong niya sa kanyang refleksyon. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang kislap ng isang one-way ticket patungong Melbourne. Hindi para hanapin si Marco, kundi para bawiin ang kumpanyang siya ang nagtatag at simulan ang isang buhay
kung saan siya ang bida ng sarili niyang kwento. Sa labas, ang sasakyang maghahatid sa kanya sa paliparan ay naghihintay na. Ang bawat segundo ng pag-andar ng makina ay tila isang tibok ng puso na puno ng pag-asa. Ngunit habang papasok siya sa sasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dilim. Marisol, mag-iingat ka. Lumingon siya at nakita si Mateo na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin, di ba? Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa sandaling hindi mo na kailangang lumingon dahil ang liwanag ng kasalukuyan ay sapat na para sa iyong bukas. Ang baybayin ng St. Kilda sa Melbourne ay nababalot ng isang napakagandang dapit hapon. Ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng mga kulay na lila, rosas at ginto, na dahan-dahang humahalik sa asul na tubig ng dagat. Ang hangin ay malamig, may kasamang alat ng karagatan na nanunuot sa bawat hininga ni Marisol. Ang bawat banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Nakatayo si Marisol sa gitna ng dalampasigan. Suot ang isang mahabang puting dress na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang kanyang mga kaba, wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 6 na buwan simula, nang lisanin niya ang Pilipinas, hindi na siya ang baog na asawa o ang alipin ng yaman ng mga ilustre. Siya na ang tumatayo bilang CEO ng kanyang sariling international investment firm, isang imperyong itinayo niya gamit ang sariling talino at pagsisikap. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang huling balita mula sa Maynila. Si Marco ay pormal nang nahatulan ng mahabang taon sa kulungan, habang si Doña Consolacion ay nananatili sa loob ng piitan, unti-unting nilalamon ng sarili niyang kalungkutan. Si Chantal naman ay nababalitang namumuhay sa hirap sa probinsya matapos makuha ng mga awtoridad ang lahat ng kanyang nakaw na yaman. Pinatay ni Marisol ang screen. Wala na silang kapangyarihan sa kanya. Ang kanilang mga pangalan ay mga pahina na lamang ng isang aklat na matagal na niyang isinara. Masyadong malalim ang iniisip mo. Baka malunod ka na sa sarili mong gunita. Ang pamilyar na boses na yon ay tila isang kislap ng init sa gitna ng malamig na hangin. Dahan-dahang lumingon si Marisol at doon, ilang hakbang lamang ang layo, nakatayo si Mateo. Hindi siya suot ang kanyang formal na suit ng pagiging abogado. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng sweater. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Mateo, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng gulat, ngunit may kasamang hindi maikakailang tuwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naging isang mabilis na tambol. Lumapit si Mateo. Ang kanyang mga hakbang sa buhangin ay walang ingay ngunit puno ng katiyakan. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi kita iiwan hanggat hindi ko natitiyak na tunay ka ng masaya. At saka, mahirap kayang maging abogado sa Pilipinas kung ang inspirasyon ko ay nasa kabilang panig ng mundo. Isang banayad na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Ang kilig na matagal na niyang nakalimutan ay muling bumangon sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Marisol. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lunas sa lahat ng hapdi ng nakaraan. I have everything now, Mateo. The company, the freedom, the peace. Ang bulong ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng lalaki. Pero may kulang pa, Marisol. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Inilapit niya ang kanyang mukha sa babae, sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Kailangan mo ng taong sasabihan mo ng bawat tagumpay mo, taong hahawak sa kamay mo kapag pagod ka na, at taong hinding-hindi ka ituturing na utang, kundi isang biyaya.
Hindi na naghintay ng sagot si Mateo. Dahan-dahan niyang hinila si Marisol para sa isang mahaba at mahigpit na yakap. Isinubsob ni Marisol ang kanyang mukha sa balikat ni Mateo. Dinaramdam ang amoy ng lalaking naging anino niya sa dilim at liwanag sa kanyang umaga. Ang bawat haplos ni Mateo sa kanyang buhok ay tila nagsasabing ligtas na siya. Sa gitna ng dapit hapon sa Melbourne, sa ilalim ng langit na unti-unting napupuno ng mga bituin, isang matamis na halik ang nagtapos sa bawat pait na kanilang pinagdaanan. Hindi ito ang halik ng isang fairy tale, kundi halik ng dalawang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ako si Marisol, ang huling bulong niya sa kanyang isipan habang nakatingin sa malawak na dagat. At ang kwento ko ay hindi nagtatapos sa pagkakaalis sa dilim. Ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang sa liwanag. Ang tunog ng mga alon ay tila isang palakpak ng kalikasan para sa kanyang tagumpay. Sa bawat hakbang nila ni Mateo palayo sa dalampasigan, ang kanilang mga yapak sa buhangin ay unti-unting binubura ng dagat. Kasing bilis ng pagkakabura ng sakit ng nakaraan sa puso ni Marisol. Lumipas ang ilang taon, ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom, ay naging mga pilat na lamang, mga paalala ng isang laban na hinarap at pinagtagumpayan. Sa bawat pagmulat ng mata ni Marisol sa umaga, hindi na ang bigat ng obligasyon ang kanyang nararamdaman, kundi ang gaan ng isang pusong sa wakas ay natutong huminga para sa sarili. Ang itinatag niyang foundation, ang Anjung Chongoy Olay, ay naging isang malaking kanlungan para sa libo-libong kababaihan. Sa bawat kwento ng pag-asang naririnig niya mula sa mga biktima ng pang-aabuso, nakikita ni Marisol ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang nagtatahi ng barong. Siya na ang nagbibigay ng lakas sa iba para tumayo at hawakan ang sarili nilang kapalaran. Nakarating sa kanya ang balita na si Marco ay nananatiling bilanggo sa loob ng kanyang sariling isipan, habang si Doña Consolacion ay pumanaw na sa loob ng piitan na ang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang naglahong kapangyarihan. Sa harap ng mga balitang ito, walang naramdamang katuwaan si Marisol. Ang pagpapatawad na iginawad niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang hindi na ito maging hadlang sa kanyang hinaharap. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi ninakaw o hiniram. Ito ay pinaghirapan at nararapat lamang para sa kanya. Sa piling ni Mateo, natuklasan ni Marisol na ang pag-ibig ay hindi pala isang kadena ng utang na loob. Ito ay isang malayang pagpili sa bawat araw. Ang pagpiling manatili, magtiwala, at bumuo ng mga pangarap na walang sinisirang pagkatao. Ang bawat haplos at tingin ni Mateo ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magsilbi sa iba, kundi sa kanyang tapang na mahalin at igalang ang kanyang sarili. Ang kwento ni Marisol ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang iyong talino ay hindi dapat maging lihim. Ang iyong sakripisyo ay hindi dapat maging tuntungan ng iba. At ang iyong dangal ay hindi dapat kailanman nakadepende sa apelyido ng isang lalaki. Ang hiya ay hindi ang pananatili sa isang mapanirang relasyon, kundi ang pagpapahintulot sa iyong sarili na mabulok sa dilim habang may kakayahan kang maging liwanag. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Marisol ang abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. Ang bawat banayad na ihip ng hangin ay tila bumubulong ng isang katotohanan. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang disguise na simula. At sa kanyang muling pagsilang, wala nang aninong makakapagpataob sa kanyang ningning. Ang bawat alon sa baybayin ng Melbourne ay tila dahan-dahang humuhugas sa bawat hapdi na iniwan ng mansyon ng mga ilustre. Tapos na ang gabi ng pagluha. Ang sikat ng araw na ito
ay para lamang kay Marisol at sa kanyang bagong simula, isang buhay kung saan hindi na siya anino ng kahit sino. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling hantungan ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig mula sa simula hanggang sa matamis na pagtatapos ng kwentong ito. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, lalo na ang bahagi kung saan tinitigan ni Marisol ang kanyang sarili sa salamin habang pinuputol ang kanyang buhok, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot at paghanga. Naalala ko ang unang kabanata noong itinahi niya ang kanyang sariling dugo sa barong ni Marco. Isang sakripisyong binaliwala lamang. Ang buhay ay parang ang telang pinya na hinahawakan ni Marisol. Sa simula, tila ba ang talim ng karayom ay sadyang nakalaan para saktan ang ating mga daliri habang binubuo ang pangarap ng iba. Ngunit natutunan natin kay Marisol na ang karayom na yon ay maaari rin nating gamitin para itahi ang ating sariling mga pakpak. Ang bawat tusok ng sakit ay nagiging bahagi ng disenyo ng ating katatagan. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagmamasid sa mga tunay na bayani ng ating tahanan. Ang mga kababaihang nagbibigay ng lahat hanggang sa wala nang matira sa kanila, ngunit piniling bumangon at muling buuin ang kanilang dangal. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma para kina Marco at Doña Consolacion? O dapat bang naging mas malupit pa ang naging ganti ni Marisol sa kanila? Naniniwala ba kayo na ang pagpapatawad ang tunay na susi sa paglaya? Bago tayo tuluyang magpaalam sa gabing ito, nais ko sanang itanong, nasaan po ba kayo ngayon habang nakikinig sa tinig ko? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga mahal sa buhay, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nakahiga na at nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi nyo naman sa ating comment section kung ano ang inyong ginagawa at kung anong bahagi ng kwento ang pinakamabilis na tumimo sa inyong puso. Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa amin. At dito, lagi kaming handang makinig. Kung nagustuhan nyo ang ating paglalakbay, pakiclick ang like at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Naway matulog kayo ng may ngiti at kapayapaan, baon ng aral na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa pagkilala ng iba, kundi sa pagmamahal na ibinibigay nyo sa inyong sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagkukwentuhan. Pamagat ng kwento, ang reyna ng sariling bukas, ang muling pagbangon ni Marisol Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.